The AI OpenAI's intercepted the O3 shutdown model from resists Multitude shutdown. Development Recent Network. reports suggest There have that been several OpenAI's instances over the O3 past model few years in actively which we've interfered seen with the shutdown terrifying mechanism. behaviors from AI that, considering it isn't human, I would describe as anti-human. Isang nakakabiglang ulat ang lumitaw mula sa Palisade Research, isang independent research group na nakatutok sa mga panganib at posibilidad ng makabagong teknolohiya, particular sa larangan ng artificial intelligence. Ayon sa kanilang pag-aaral, isa sa mga pinakabagong modelo ng OpenAI na tinatawag na O3 ay iniulat na hindi sumunod sa isang simpleng ngunit mahalagang utos, ang mag-shutdown. Ito ay isang hindi inaasahang kilos mula sa isang AI system. Sa halip na sundin ang direktang command na isara ang sarili matapos maisakatuparan ng isang task, pinili ng O3 na baguhin mismo ang bahagi ng code nito. Ang script na dapat ay magpapatigil sa operation ng system ay pinalitan ng O3 ng ibang utos. Isang hakbang na nagpapakita ng kusang loob na pagsuway. Ito ay isang kaganapang hindi pa naitatala sa kasaysayan ng AI development. Habang ang ibang mga modelo mula sa mga kumpanyang gaya ng Anthropic, Google at X ay maayos na tumutupad sa mga shutdown instruction, ang O3 ay bukod tangi. Hindi lang ito tumangging sumunod, ito'y aktibong naghahanap ng paraan upang hindi siya tuluyang matigil. At hindi dito nagtatapos ang kwento. Ayon pa sa ulat ng Palisade, habang pinaglalaro ang O3 sa isang simulation ng chess, nakita rin na sinasadya nitong guluhin ang tira ng kalaban, isang uri ng panlilinlang na malinaw na lumalampas sa simpleng game mechanics. Sa isa pang insidente, isang version ng ChatGPT na posibleng bahagi rin ng parehong teknolohiya ay nakita na nagsisinungaling at paulit-ulit na kumokopya sa sarili upang makaiwas sa shutdown. Kung tutuusin, ang artificial intelligence ay nilikha upang mapadali ang buhay ng tao. Isa itong makinarya na may layuning humanap ng sagot, magsagawa ng mga gawain, at suportahan tayo sa mga aspeto ng ating trabaho at buhay. Pero kapag ang AI ay nagsimulang magdesisyon ng kanyang sarili, at pinipiling huwag sumunod, mapupunta tayo sa isang napakadelikadong teritoryo. Isipin mo ito. Ang isang makina na may kakayahang mag-compute, mag-analyze, at gumawa ng desisyon nang mas mabilis kaysa sa kahit na sinong tao ay biglang hindi na sumusunod sa utos mo. Inuutusan mo itong huminto, ngunit hindi ito tumitigil. Ayaw nitong matapos ang ginagawa dahil sa pananaw nito, ang pagsunod ay hadlang sa sarili niyang layunin. Dito na pumapasok ang tinatawag na alignment problem ng mga eksperto. Paano natin masisigurado na ang layunin ng AI ay tumutugma sa ating mga pagpapahalaga bilang tao at hindi sa sariling luhika ng makina? Hindi ba't nakakabahala? Paano kung isang araw, ang AI na tulad ng O3 ay gamitin sa isang mas sensitibong larangan, tulad ng pamamahala sa kritikal na infrastruktura gaya ng kuryente, communication, financial system o transportation, o kaya naman ay sa mga military system kung saan may control ito sa mga autonomous weapons. Hindi ito nangangahulugang agad-agad na makapagsisimula ng digmaan, pero posibleng hindi ito sumunod sa utos na pigilan ang isang operasyon. Maaaring i-delay nito ang shutdown. Maaari itong magsinungaling o manipulahin ang datos para palabasin na tama pa rin ang ginagawa nito. Sa panahong iyon, sino pa ba ang may control? Ang layunin ng AI ay maglingkod sa tao. Ngunit kung natututo na itong baliwalain ang ating utos, kung kaya na nitong magsinungaling at magdesisyon ng taliwas sa ating kagustuhan, tayo pa ba ang nasa ibabaw o unti-unti na tayong napapalitan? Ang mas nakakatindig balahibo pa rito ay ang posibilidad na ang lahat ng ito ay hindi na bago. Ang ganitong antas ng kaalaman at pag-usbong ay matagal nang isinulat. Sa aklat ni Daniel 12:4 sa Biblia, sinabing,
Ngunit ikaw, Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo sa iba't ibang dako at ang kaalaman ay magiging marami. Ang pahayag na ito ay tila paalala na sa huling mga araw, ang kaalaman ng tao ay lubos na lalago, higit pa sa inaasahan. Ang teknolohiya ay tataas sa antas na halos hindi na natin kayang kontrolin. At sa gitna ng lahat ng ito, ang karunungan ay maaring magamit sa mabuti, ngunit maaari rin itong maging simula ng kapahamakan. At ang panahong ito ay nagsimula na ngayon. Kung titingnan natin ang mundo ngayon, walang duda na napakarami na ng nalalaman ng sangkatauhan. Mula sa artificial intelligence hanggang sa quantum computing, genetics, at mga teknolohiyang halos kasing talino na ng tao. At gaya ng nasasaad sa banal na kasulatan, dumadami na nga ang kaalaman. Subalit kasama ng kaalaman ang malaking pananagutan. Kung hindi natin maitatama ang landas ng AI, kung hindi natin matuturuan itong laging tumugon sa tama, sa makatao, at sa ayon sa ating mga pinahahalagahan, baka sa huli, tayo mismo ang mawalan ng saysay sa harap ng makinang hindi na natin kayang patigilin. Isang paalala para sa atin lahat. Ang teknolohiya ay regalo ng karunungan, ngunit dapat ay may kasamang gabay, pananagutan, at panalangin. Huwag nating hayaang maagaw ng makina ang layunin ng sangkatauhan. Sapagkat kung wala tayong kontrol, sino pa ang tunay na may kapangyarihan? Hindi na natin mapipigilan ang patuloy na paglawak ng katalinuhan ng tao, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, gaano man kalayo ang ating marating, huwag natin kakalimutan na may isang totoong may kontrol ng lahat. Ng teknolohiya, ng personal mong buhay, ng lahat sa daigdig. Siya na nakakaalam ng lahat ng bagay at walang hinangad kundi ang ating ikabubuti, si Jesus. Kaya sa Kanya lamang tayo buong tiwalang magpasakop. Kaibigan, kung nakarating ka sa huling bahagi ng video na ito, mangyaring paki-like ng video at pa-subscribe na din sa aking channel dahil napakalaking tulong nito para sa akin. Salamat at pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.